Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang manigning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor sa harap ng 3 sa pinakamalalapit niyang alagad. Ito ang pagpapahayag ng Diyos Ama sa walang hanggang kaluwalhatian ng ikalawang persona ng banal na isang tatlo. Sinasabi rin na ang paglitaw ni Moises at Elias ang pahiwatig na si Jesus ang siyang kaganapan ng mga kautusan at katuparan ng napakaraming hula sa lumang tipan. Gaya ng isinasaad sa aklat ni Daniel, binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kaniyang kaharian. Halaw na panalangin. Mahal na nagbagong anyong Kristo, tiniyak mo ang pagdurusa at kamatayan sa lahat ng susunod sa iyo. Ngunit ipinangako mo rin ang pag-asang naghihintay sa mga magtitiis nito. Pagkaloob mo po ang biyayang makayanan ko ang lahat ng mga pagsubok at pasanin sa buhay, at maiugnay ang mga ito sa iyo, upang balang araw ay makabahagi ako sa lahati ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagsasagawa. Mataimtim na dasalin sa maghapon ang panalangin kalakip para sa araw na ito. Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.